Naisip na ba ninyo kung ano ang pagkakatulad ng isang hardinero at ng isang bayani sa walang katapusang video game? Tama, pareho silang may final boss na halos imposibleng talunin. At ang pangalan ng boss na ito, ang mga damo. Paulit-ulit silang bumabalik, gaano man kalaking pagsisikap ang ibuhos ninyo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang laban na ito ay hindi lang basta pwedeng mapanalo, kundi maaari pang magkaroon ng pangmatagalang tigil putukan? Ngayon, tatalakayin natin ang 8 subok na paraan para protektahan ang inyong mga halaman mula sa damo ng matagal. At ang ilan sa mga ito ay tiyak na magpapabago ng inyong pananaw sa paghahardin. Para sa simula, kilalanin muna natin ang ating kalaban. Ang damo ay hindi lang basta isang mapaminsalang halaman. Ito ay isang tunay na payunir at dalubhasa sa pagkabuhay. Ayaw ng kalikasan sa bakante. At ang mga damo ang paraan niya para mabilis na takpan ang anumang nakalantad na lupa. Pinoprotektahan ito mula sa erosyon. Ang problema lang ay ginagawa nila ito ng masyadong mahusay. Kinukuha ang tubig, ilaw at sustansya na dapat ay para sa ating mga pananim. Dumarami sila sa pamamagitan ng buto na kayang manatiling tulog sa lupa sa loob ng maraming taon o sa pamamagitan ng mga gumagapang na ugat na halos imposibleng bunutin ng buo. Ang pag-unawa rito ang susi sa ating tagumpay, kaya ang pinakaunang paraan, ang pundasyon ng isang malinis na hardin ay ang pagmamalts. Kung gusto mong gawing madali ang pakikipaglaban sa damo, hindi mo na kayang wala ang pagmamalts. Ito ay hindi lang isang simpleng teknik sa paghahalaman, kundi isang buong pilosopiya ng matalinong paghahardin. Ano ang sikreto nito? Ang lahat ng henyo ay nasa kasimplihan. Gumagawa tayo ng isang makapal na kumot sa ibabaw ng lupa na humaharang sa sikat ng araw. Kung walang liwanag, ang buto ng damo, kahit ang pinakamaliit at pinakamatiyaga, ay hindi tutubo. Mananatili silang tulog sa dilim, hindi nakakaabala sa ating mga gulay. Bukod pa rito, pinapanatili ng mulch ang mahalagang moisture sa lupa at pinoprotektahan ito mula sa sobrang init. Alamin natin kung ano ang mga materyales na magagamit para sa kumot na ito. Ang unang uri ay ang organikong mulch. Ito ang lahat ng ibinibigay ng kalikasan. Pinutol at pinatuyong damo, dayami, tuyong damo na walang buto, sawdust, balat ng kahoy o hinog na compost. Malinaw ang mga benepisyo nito. Ang ganitong uri ng mulch ay hindi lang nagpoprotekta laban sa damo, kundi habang dahan-dahang nabubulok, nagiging mahalagang pataba. Ginagawa nitong malambot at buhay ang lupa. Ang pangunahing tuntunin ay dapat makapal ang layer mula 5 hanggang 10 sentimetro at kailangan itong panapanahong palitan o dagdagan. Ang ikalawang uri ay ang inorganikong mulch. Dito ginagamit ang mga modernong materyales. Ito ay itim na plastic na pelikula o mas mainam, agrofabric na tinatawag ding spunbond. Gumagawa ito ng halos hindi matatalag na harang, nagtatagal at napaka-epektibo. Hindi tulad ng solidong plastik na pelikula, pinahihintulutan ng agrofabric ang tubig at hangin na makarating sa ugat ng halaman, hindi sila pinipigilan huminga. Oo, ang ganitong mulch ay hindi magpapayaman sa iyong lupa, ngunit sa pangunahing gawain nito, ang pagharang sa damo, napakahusay nito. Sa huli, anuman ang uri na pipiliin mo, ang pagmamalts ay ang iyong una at pangunahing hakbang tungo sa hardin na walang labis na abala. Hindi mo lang inaalis ang damo, kundi gumagawa ka ng kapaligiran kung saan hindi sila halos maaaring sumulpot. Pangalawang paraan naman ito na gumagana para sa inyo kahit na nagpapahinga kayo sa probinsya habang nagkakape. Ito ang pagtatanim ng mga cover crops o tinatawag na berdeng pataba.
Kung hanggang ngayon ay hinahayaan ninyong bakante ang inyong mga taniman pagkatapos ng anihan, malaking pagkakamali ang inyong ginagawa at kusang loob ninyong ibinibigay ang lupain sa mga damo. Ano ang mga cover crops? Ito ay mga espesyal na halaman na itinatamin natin hindi para anihin, kundi para pakinabangan mismo ng lupa. Ang tungkulin nila ay mabilis na lumaki, bumuo ng makapal na berdeng sapin at literal na supilin ang mga damo sa pamamagitan ng kanilang kapal at dami. Hindi sila nagbibigay ng pagkakataon sa mga damo na lumago at lumabas sa liwanag. Isipin nyo, ang inyong taniman ay hindi damo ang nakabalot, kundi mga halaman na kapakipakinabang at nakakatulong pa upang mapabuti ang lupa. Anong mga cover crops ang pipiliin? Marami kayong mapagpipilian. Halimbawa, ang mustasa. Napakabilis nitong lumaki at ang ugat nito ay naglalabas ng mga sangkap na pumipigil sa paglaki ng maraming damo at nagtataboy pa ng mga pesteng insekto. Ang pasilya ay isa pang magandang opsyon. Hindi lang ito lumalaban sa mga damo, kundi nagpapaluwag din sa lupa gamit ang malakas nitong sistema ng ugat na nagpapagaan at nagpapahangin dito. At isa pa, napakaganda rin nitong mamulaklak na umaakit sa mga bubuyog sa inyong taniman. Paano ito gumagana sa aktwal? Napakasimple lang. Pagkatapos ba ng anihan ng sibuyas o bawang sa kalagitnaan ng taon, huwag ninyong iwanang bakante ang inyong taniman hanggang sa susunod na planting season. Agad itong taniman ng mustasa o paselya. Pagkatapos ng ilang buwan, ang lumaking berdeng halaman ay maaaring putulin at iwanan sa taniman bilang mulch o kaya'y bungkalin na lang. Sa alinmang paraan, makakakuha kayo ng dobleng benepisyo, lupaing malinis sa damo at mayaman sa organikong bagay. Ang mga cover crops ay parang sarili ninyong agronomist na nagtatrabaho ng walang pahinga. Ito naman ang ikatlong paraan para sa mahilig sa kakaiba pero napaka-epektibong solusyon. Ito ang paggawa ng taniman gamit ang no-dig method o sa madaling salita, taniman na hindi na kailangan pang hukayin o bungkalin at ang magiging pangunahing kasangkapan mo rito ay ordinaryong karton. Oo, tama. Yung mga karton ng appliances o kaya'y ng mga padala na kadalasan ay tinatapon mo lang. Isipin mo ang isang lupain o bahagi ng hardin na puno ng damo o kaya'y matitinding damo na mahirap alisin. Ang tradisyonal na paraan ay magugugol ka ng maraming oras sa pagbubungkal, pag-aalis ng ugat ng damo na paniguradong mangangawit ang likod mo. Pero mas magiging matalino tayo. Hindi natin lalabanan ang mga damo. Ibaon lang natin sila. Paano ito gawin? Kumuha ng mga karton, tanggalin ang lahat ng tape at sticker. Pagkatapos, ilatag ito ng direkta sa ibabaw ng damo, isa o dalawang patong. Siguraduhing magkakapatong para walang kahit anong butas na pagmumulan ng liwanag. Ang karton ay magsisilbing hadlang. Sa ilalim nito, sa ganap na dilim, ang mga damo ay mawawala. Hindi sila makakapag-photosynthesize at sa loob ng ilang buwan ay mabubulok na lang at magiging pataba. Pero ano ang itatanim at saan? Direkta sa ibabaw ng karton, maglagay tayo ng matabang lupa. Ito ay maaaring pinaghalong compost, pataba, at lupa sa hardin. Sapat na ang 15 sabari to 20 cm na kapal. At yun na, handa na ang iyong bagong taniman. Maaari mo nang agad itanim ang mga punla o kaya'y magtanim ng buto ng mga halaman na hindi malalim ang ugat tulad ng mga gulay na madaling lumaki o labanos. Ang mga ugat ng pananim ay lalago sa sustansyang lupa at sa paglipas ng panahon, kapag lumambot na at nabubulok na ang karton, sila ay didiretso sa ilalim sa malinis at maluwag na lupa. Ang paraan na ito ay hindi lang basta nakakaalis ng damo. Pinapanatili rin nito ang istruktura ng lupa.
Pinoprotektahan ng mga bulati at mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo. Makukuha mo ang perpektong taniman na may kaunting pagod lang. Ito ay tunay na mahika para sa modernong naghahalaman. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na paraan. Ito ay tila siyentipiko pakinggan, ngunit sa totoo lang, isa itong simple at napaka-epektibong kasangkapan para sa isang matalinong hardinero. Tinatawag itong soil solarization. Sa esensya, ito ay isang kontroladong pagpapainit sa ibabaw na bahagi ng lupa gamit ang libreng enerhiya mula sa araw. Isang mainam na pamamaraan ito para sa paghahanda ng mga taniman, lalo na sa maiinit at maaraw na rehiyon. Paano ito gumagana? Ginagamit natin ang greenhouse effect para sa ating kapakinabangan. Kapag tapos na ang paghuhukay at pagpapantay ng lupain, binubuhusan natin ito ng maraming tubig. Ang tubig ay isang mahusay na konduktor ng init. Pagkatapos, tinatakpan natin ang taniman ng makapal at transparent na plastic cover. Mahalaga na transparent ito at hindi itim dahil kailangan nating makapasok ang sinag ng araw at painitin ang lupa. Para maging selyado ang espasyo at hindi makalabas ang init, kailangan mong idiin ng mahigpit ang mga gilid ng plastic sa lupa gamit ang mga bato o kahoy. Ano ang susunod na mangyayari? Pinapainit ng araw ang basang lupa sa ilalim ng plastic sa napakataas na temperatura, hanggang 50-60 degrees Celsius. Sa ganoong mga kondisyon, halos walang kaaway ang makaliligtas. Namamatay hindi lang ang mga sumibol ng damo, kundi pati na rin, at higit sa lahat, ang kanilang mga buto na maaaring matagal nang natutulog sa lupa. Bukod pa rito, ang matinding init na ito ay sumisira sa maraming peste at sanhi ng sakit na dulot ng fungi, tulad ng Phytophthora. Ang proseso ng solarization ay tumatagal ng mula 4 hanggang 8 linggo, lalo na sa pinakamainit na panahon ng tag-init. Oo, nangangailangan ito ng oras at pagpaplano, ngunit sulit ang resulta. Makakakuha ka ng ibabaw ng lupa na halos sterile at handa na para sa pagtatanim. Para itong isang malawakang paglilinis ng iyong hardin. Matapos ang prosesong ito, mananatiling malinis ang taniman mula sa damo sa mahabang panahon na nagbibigay sa iyong mga pananim ng perpektong pagsisimula ng walang kalaban. Ang ikalimang sikreto para magkaroon ng malinis na hardin ay hindi sa pakikipaglaban sa damo, kundi sa tamang pagpaplano. Ito ay tungkol sa dense planting o pinagsamasamang pagtatanim. Ang ideya ay simple. Huwag nating hayaan ang mga damo na magkaroon ng kahit 1 sentimetro ng bakante at maaraw na lupa. Ayaw ng kalikasan sa bakante. At kung hindi natin sasakupin ang espasyong iyon, agad itong mapupuno ng mga damo. Paano ito ginagawa sa aktwal? Sa halip na malayo ang pagitan ng ating mga pangunahing pananim, itatanim natin sila ng magkakalapit para habang lumalaki, magkadikit ang kanilang mga dahon at makabuos ng tuloy-tuloy na berdeng tabing. Ang berdeng tabing na ito ay magbubuo ng makapal na lilim at hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang mga damo na tumubo at makarating sa araw. Pero hindi lang yon. Ang espasyo sa pagitan ng mga pangunahing pananim ay maaari at dapat punuin ng mabilis lumaking filler crops o companion plants. Halimbawa, nagtanim ka ng mga hilera ng kamatis o repolyo. Habang maliliit pa sila, maraming bakanting espasyo sa pagitan nila. Tanman mo ang espasyong ito ng labanos, letsugas, spinach o dill. Mabilis na aanihin ang mga pananim na ito at matatanggal mo sila bago pa man kailanganin ng mga pangunahing halaman ang mas maraming espasyo. Sa ganitong paraan, makakakuha ka ng karagdagang ani at epektibong proteksyon laban sa mga damo. Isa pang magandang diskarte ay ang pagsasama-sama ng mga halaman na may iba't ibang taas. Halimbawa,
Sa tabi ng matataas na kamatis, maaaring magtanim ng mababang basil. Bibigyan ito ng kamatis ng bahagyang lilim sa init, habang ang amoy naman ng basil ay makakatulong para itaboy ang mga peste at takpan ang lupa mula sa mga damo. Ito ay isang tunay na pagtutulungan sa hardin, kung saan nagtutulungan ang mga halaman. Sa matalinong dense planting, ginagawa mong isang nag-iisang, nagre-regulate sa sarili at buong ekosistema ang iyong gulayan. Hindi ka lang nakakatipid ng espasyo, kundi nakakagawa ka rin ng living mulch na gumagana para sa iyo sa buong panahon ng pagtatanim. Ang ika-anim na punto sa ating pagtalakay ay tungkol sa matalino at matipid na paggamit ng tubig. Dito natin pag-uusapan ang patubig na patak-patak or tinatawag na drip irrigation. Marahil iniisip ninyo, isa lang itong simpleng paraan ng pagdidilig na nakakatipid sa oras. Pero sa totoo lang, isa rin itong napaka-epektibong paraan para labanan ang mga damo. Isipin ninyo, paano ba tayo kadalasang nagdidilig ng ating mga tanim? Kadalasang gamit ang regadera o hose na may sprayer. Ang resulta, nababasa natin ang buong bahagi ng taniman, walang pinipili. At ano ang nangyayari? Hindi lang ugat ng kamatis o pipino natin ang dinidiligan, kundi pati na rin ang lahat ng buto ng damo na nasa pagitan ng mga halaman. Literal, na tinutulungan natin silang lumaki. Binibigyan natin sila ng perpektong kondisyon. Binabago ng drip irrigation ang buong sistema. Ang tubig mula sa espesyal na drippers na nakalagay sa tape o tubo ay dahan-dahang umaagos, patak-patak, at diretso sa ugat ng mga halaman na gusto nating palaguin. Ang lahat ng ibang bahagi ng taniman, lalo na ang mga pagitan, ay nananatiling tuyo. Kung walang tubig, hindi lang basta hindi tutubo ang buto ng damo, kundi pati na rin ang mga sumulpot na ay mabilis na mamamatay dahil sa tagtuyot. Napakasimple at henyo nito. Gumagawa tayo ng mga oasis para sa ating mga pananim at disyerto naman para sa kanilang mga kakumpetensya. Lalong nagiging epektibo ang diskarte na ito kung isasama sa mulching. Isipin ninyo, isang taniman na may dayami bilang mulch at sa ilalim ng dayami ay nakalatag ang drip tape. Diretso ang agos ng tubig sa ugat, halos walang singaw, at wala ni isang patak ng tubig o sinag ng araw na makukuha ang mga damo. Halos perpekto itong kondisyon para sa isang malinis na hardin. Sa huli, ang drip irrigation ay hindi luho, kundi isang napakatalinong pamumuhunan. Hindi lang kayo nakakatipid sa tubig at oras, kundi nakakakuha rin kayo ng isang napakalakas na tool para kontrolin ang mga damo at automatiko pa itong gumagana. Ang ikapitong paraan ay ang paglikha ng isang hindi nakikita ngunit lubhang epektibong harang laban sa mga damo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga natural na pamatay damo, pero hindi yung mga kemikal na ibinebenta sa tindahan, kundi ang mga sangkap na pwedeng gamitin nang hindi nakakasama sa lupa at sa ani. Mahusay nitong pinasisinungalingan ang kasabihang hindi pwedeng wala ang agresibong mga pamatay damo. Ang pangunahing kaalyado natin dito ay ang cornmeal o mas tumpak, ang corn gluten. Ito ay isang byproduct ng pagpoproseso ng mais na may kamangha-manghang katangian. Kumikilos ito bilang isang preventive or sa siyentipikong termino, isang pre-emergent herbicide. Ibig sabihin, hindi nito pinapatay ang mga halamang tumubo na, kundi pinipigilan ang pagtubo ng mga buto. Paano ito gumagana? Kapag napunta sa lupa, naglalabas ang corn gluten ng mga espesyal na sangkap na pumipigil sa paglaki ng ugat ng mga butong sumisibol. Namamaga ang buto, naglalabas ng maliit na ugat, pero hindi ito makapag-develop at tuluyang namamatay. Samantala, sa mga lumaki ng halaman na may nabuo ng sistema ng ugat, walang masamang epekto ang gluten. Napakadali lang
gamitin ito. Sa tagsibol, pagkatapos mong magtanim ng seedlings o kapag malaki na ang iyong mga usbong, kailangan mo lang ipagkalat ng pantay ang mga butil ng corn gluten sa ibabaw ng kamang taniman at bahagyang diligan. Lilikha ito ng protektibong harang sa ibabaw na bahagi ng lupa sa loob ng ilang linggo. Ang pamamaraang ito ay perpekto para sa mga damuhan at sa mga kamang taniman na mayroon ng halaman para maiwasan ang pagdami ng panibagong damo. Siyempre, hindi ito panlunas sa lahat ng perennial weeds na may matitibay na ugat, pero bilang preventive measure laban sa annual weeds na dumarami sa pamamagitan ng buto, napakabisa ng corn gluten. Ito ay isang matalino, eco-friendly at ligtas na paraan para masugpo ang pagtubo ng mga bagong damo. At sa wakas, narito ang ikawalong punto na magpapabago sa pananaw ninyo tungkol sa akala ninyo'y pinakabagot na gawain, ang paglilinis ng damo. Nakasanayan na nating isipin na ito ay mabigat at walang katapusang gawain. Pero ang sikreto ay hindi ang mas madalas na pagdadamong, kundi ang paggawa nito sa tamang oras at gamit ang tamang kasangkapan. Tandaan ang gintong patakaran. Kailangan sirain ang damo sa yugto ng puting sinulid. Ito ang sandaling bagong sibol pa lamang, ang buto at naglabas ng napakaliit na puting ugat. Sa yugtong ito, napakadali itong sirain. Upang ito ay masira, sapat na ang bahagyang pagbubungkal sa ibabaw ng lupa. Hindi mo na kailangan bunutin at alisin pa sa kamang taniman. Dito naman papasok ang bida, ang Fokin flat cutter o anumang katulad nitong kasangkapan. Ang tool na ito ay hindi lamang basta-bastang asarol. Ang talim nito ay dumadaan sa ilalim ng lupa. Humigit kumulang 2 sentimetro lamang ang lalim, pinuputol ang mga puting sinulid na ito sa malawak na lugar nang hindi gaanong pinaghihirapan. Madali itong gamitin, mabilis, at hindi mo na kailangan yumuko. Maglakad ka lang sa gilid ng kamang taniman at ahitin ang ibabaw na bahagi. Kailan ito pinakamainam gawin? Pagkatapos ng ulan o pagdidilig kapag malambot ang lupa. Daanan ang flat cutter sa lahat ng pagitan ng mga halaman. Ilang minuto lang ang gugugulin mo, ngunit napakalaki ng magiging epekto. Masisira mo ang milyon-milyong damo bago pa man sila lumabas sa ibabaw at magkaroon ng ugat. Kung sakaling nalampasan mo ang tamang oras at malalaki na ang mga damo, ang pinakamainam na oras para magdamo ay sa maaraw at mainit na araw. Ang mga nabunot o naputol na damo na iniwan sa ibabaw ng kamang taniman ay mabilis na matutuyo sa init ng araw at magiging mulch. Ang mahalaga, gawing regular at madaling gawi ang pagdadamong imbes na maging pahirap na trabahong biglaan. 5 hanggang 10 minuto lang ng paggamit ng flat cutter bawat linggo at ang iyong mga taniman ay magiging perpekto ang itsura. At heto na ang pinakamahalagang punto. Maaaring na itatanong ninyo, alin sa 8 paraan na ito ang pinakamabisa? Dito, nakatago ang pangunahing sikreto ng mga bihasang hardinero. Ang pinakamalakas at pangmatagalang epekto ay hindi nagmumula sa iisang paraan, kundi sa pagsasama-sama ng mga ito. Isipin ninyo, sa taglagas, tinatakpan ninyo ang inyong gagawing kamang taniman ng karton. Pagdating ng tagsibol, itinatanim ninyo ang inyong mga punla ng dikit-dikit. Ang pagitan ng mga halaman ay sagana ninyong nilalagyan ng dayami at para sa pagdidilig, ginagamit ninyo ang drip irrigation. Ano ang resulta? Nakalikha kayo ng isang multi-layered na sistema ng proteksyon. Winakasan ng karton ang mga lumang damo. Ang siksik na pagtatanim at mulch ay humaharang sa sikat ng araw para sa mga bagong damo. At ang drip irrigation naman ay hindi nagbibigay sa kanila ng tubig. Sa ganitong kuta, wala talagang pag-asa ang mga damo. Ito ang paglipat mula sa walang katapusang pakikipaglaban
tungo sa matalinong paghahardin. Sa huli, ang pangunahing mensahe ng video na ito ay ang pagtigil sa pakikipaglaban sa kalikasan at simulan itong gamitin ng pabor sa atin. Ang pagprotekta sa mga taniman mula sa damo ay hindi tungkol sa nakakapagod na paggawa, kundi sa kaalaman at tamang diskarte. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa inyo, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga paraan ng paglaban sa damo ang ginagamit ninyo? Marahil ay mayroon kayong sariling sikreto ng pamilya o natatanging diskarte. Ibahagi ito sa comments para makabuo tayo ng pinakakumpletong database ng kaalaman ng magkasama